Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ang manggagawa na wala na ng tiwala kay Pangulong Aquino sa paghawak sa labor policy ng bansa. Talagang pinakondina namin itong policy na cheap labor policy na pinatutupad ngayon ng pamahalaan. Bentahan ng NFA rice tinututukan ng NFA dahil sa mga reklamo ng pananamantala ng mga negosyante. Malalaman natin na wala ng stocks yung ating retailer kasi inubos namin nakabit na yun at ibenta rin naman yung bigas. Ito ang nangyayari. Kaya ngayon, todo pa rin ang ating monitoring. Sagupaan ng mga sundalo at Abu Sayyaf sa Sulu, nag-iwan ng 15 patay. Nararanasan hong matinding init ng panahon ay inasang mas titindi pa. Ang El Nino aabot hanggang Hunyo ayon sa Pag-asa. Balitang negosyo mga kasama, meat and fish processing demonstration sasagawa dyan sa Zamboanga del Norte. Balitang world, mga balitang natagpuan na ang wreckage ng Malaysia Airlines, itinanggi ng search team. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Tanghali po na Merkules mga kasama, Abril 30 na tayo. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXIC 711 RMN Iligan, YME 783 RMN Masbate at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live pa rin mga kasama international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong Pilipinas. Ismayado ngayon ang Confederation for Unity, Advancement and Recognition of Government Employees o tinatawag na COURAGE sa naging resulta ng Pre-Labor Day Dialogue kahapon ng mga labor groups kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa interview ng RMN kay COURAGE President Ferdinand Gaite, wala na silang asang magandang balita sa araw po ng paggawa bukas. Lalo na't sinabi na ni Pangulong Noy na malabo sa ngayon ang hinihinging dagdag sweldo. Yung manggagawa sa pribadong sektor ay dismayado sa amount na nakanyang walang semento. Ganun din sa government employees kasi wala din. Generally, ang sinabi ng Pangulo ay wala daw aasahan na increases sa mga manggagawa. Itong declaration na lang kanya sa dati ng Labor Day speech bukas. Kaya tulad ng mga nakaraang Labor Day speeches, wala kami inaasahan na may mangyayaring desidido para sila kawali. Lalo na sa pinag sa sahod. Wala na rin na niyang tiwala mga manggagawa sa paghawak po ng Pangulo sa labor policy sa bansa, lalo na't patuloy na pag-iiwanan ang Pilipinas sa usapin ng living wage na isang minimum wage earner. Kahit sa ating mga kapatid mga manggagawa sa pribadong sektor na ang minimum yan sa Metro Manila ay 466 pesos kada araw, kahit i-multiply mo yan by 26 ay mababa pa sa mga kulang-kulang mga 12,000. Malayo pa rin sa tinaguriang living wage. No? Kaya talagang pinakondina namin itong policy na cheap labor policy na pinatutupad ngayon ng pamahalaan. Si COURAGE President Ferdinand Gaite sa interview ng RMN. Persona ang araw ng mga manggagawa, magmamarsya ang Trade Union Congress of the Philippines kasama ang ilang labor groups. Sa interview ng RMN kay TUCP spokesperson Gerald Senyo, sisimula ang protesta sa Welcome Rotonda papuntang Mendiola kung saan magkakaroon ng konting programa ng iba't ibang grupo at doon ilalahado ang resulta ng naganap na pre-labor dialogue kay Pangulong Noynoy Aquino. Tulad sa nakaraang taon sa Mayo 1,
Kami po ay magmamarcha mula Welcome Rotonda hanggang Medjola, at sa Medjola magkakaroon ng maikling tungkol sa mga issues na hinihingi ng labor sector, at ano naging response ng ating Pangulo sa naganap na pre-Labor Day dialogue with the President yesterday. Inihayag naman ni Senyo na isa ang Security of Tenure Bill sa 8 issue na mga manggagawa na inihain nila kay Pinoy. Naniniwala kasi ang TUCP na panahon na para amyendahan ang ilang probisyon sa Labor Code. Ang gate pa ni Senyo, magdadala ang nasabing panukalang batas ng pakinabang na sa mga negosyante at mga manggagawa. Ngunit sa ngayon ay patuloy ang kahirapan ng mga manggagawa. Habang hindi ito guaranteed ang security of tenure, walang inclusive growth po. Hindi mangyayari itong inclusive growth. Patuloy ang kahirapan ng mga manggagawa, mababa sweldo, they cannot form unions. Ang dami nito na mag-create ng problems dahil lang po sa pinaka-mother of all issues, problems namin tungkol doon sa security of tenure. Kaya namin hiningi ito kasi kung ano man yung mga hiningi pa namin ng ibang issues, baliwala din gaano yun ang tulong, hindi pa rin ma-realize yung inclusive growth habang walang security of tenure. Nais ng grupo na magpalabas na ng policy pronouncement si Pinoy upang masertipikahan na urgent ang Security of Tenure Bill at magkaroon ng compromise agreement kung saan nangako naman si Pangulong Aquino na ito'y pag-aaralan. Ang DOLE ay nagpalala po sa mga employers hinggil sa tamang payrolls bukas. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employers hinggil sa pagpapatupad ng tamang pay rules para sa araw ng paggawa bukas, Mayo 1. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, ang Labor Day ay isang regular holiday alinsunod na rin sa deklarasyon ng Palasyo ng Malacanang. Sa itinakdang holiday pay rules ng DOLE, kung ang holiday natapat sa regular na araw ng paggawa at pumasok ay sa empleyado ay makakatanggap siya ng 200% ng kanyang arawang sweldo sa unang 8 oras. Kapag lumagpas naman sa 8 oras ay makakatanggap siya ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate. Kung hindi naman pumasok isang empleyado sa naturang araw, ay makakatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang regular daily rate. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Binabantayan ho ngayon ng NFA ang benta ng NFA rice sa merkado. Sa interview ng RMN kay NFA spokesman Rex Estoperes, ito ay kasunod na rin ang mga report ng pananamantala ng ilang negosyante na bumibili ng NFA rice para maibenta ng mas mahal. Sa ngayon ay pumapalo sa 27 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice sa Amerika o sa merkado. Ngunit ay umaabot pa ito ng 30 pesos. Batayo sa regulasyon ng ahensya, kanila pang nililimitahan ngayon hanggang sa 10 kilo ang ibinibentang NFA rice ng mga dealers upang maiwasan yung tinatawag na hoarding o yung Ang sa atin po na binibenta na 27, yan po ay nag-limit na tayo. Dati kasi 10 kilos ang ating limit, ngayon 5 kilos. Pero yung iba po natin mga outfit, nagbibigay ng 1 kilo na lang. Kasi ang ginagawa nila, dalawang chick, magbababa sa isang merkado, pabibili ng 10 kilos bawat isa niyan, iipon. Tapos malalaman natin, yung stocks na nagbibenta dun sa merkado, lalong-lalo na dito sa Commonwealth Market, malalaman natin na wala ng stocks yung ating retailer kasi inubos na nung nakadip na yun at ibenta rin naman yung bigas. Ito ang nangyayari. Kaya ngayon, todo pa rin ang ating monitoring. Samantala, kinumpirma naman ni Estoperes na pumalo na sa 800,000 metric tons ng bigas ang inaasahang supply ng NFA para sa lean season. Ito ay matapos na manalo sa isinagawang bid ang Vietnam sa pagsusupply ng bigas sa Pilipinas. Hindi bababa sa 15 ang patay habang 18 pa ang sugatan sa enkwentro ng sumiklab sa sitio Kanjimao, Barangay Buhanginan sa may Patikul, Sulu. Ayon po kay 2nd Marine Brigade at Joint Task Force Sulu Commander General Martin Pinto, 2 sa mga sugatan na opisyal. Panig naman ng mga Abuseb Group, hindi bababa sa 14 ang nasoy, marami rin ang sugatan. Umatras din daw ang grupo matapos po 3 oras na bakbakan kung saan gumamit umano ang militar ng 105 howitzer, 81mm mortars at close air support mula sa 520 attack helicopters. Isang kampo sa sityo na ito na may 50 makeshift huts, mga bahay kubo ang pininiwalaan po sa ASG. Ang target ng militar, sinasabing nasa 100 bandido ang nagkakampo sa lugar. Hindi pa sa ngayon kilala ng otoridad ang mga biktima at tuloy pa rin ang pagkalapon ng detalye sa bilang ng mga sugatan habang tuloy ang hot pursuit operation ng tropa ng pamahalaan. May follow-up tayo sa bakbakan na yan sa Patikul, Sulu. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay.
deploy ang hot pursuit operations at clearing operations ng militar laban sa bandidong Abusayat Group sa Sikong Lalawigan ng Sulu. Ayon kay AFP-CIO Chief Lieutenant Colonel Ramon Sagala na nagpadala na ng dagdag na attack helicopter sa ground ang militar para tumulong sa pagpugis sa mga bandido. Sinabi naman ni 2nd Marine Brigade Commander Brigadier General Martin Pinto na nag-ugat yung bakbaka ng dalawang panig dahil sa ginawang pagdugod ng tropa ng 2nd Marine Brigade sa pinagkakakitaan ng mga bandido sa Sitio Kanjimao, pati ko sila nito makaraang araw. Nasa 5 kubo umano ang nadiskubre ng militar sa kutang ito ng mga bandido. Dito umano isinasagawa ang kanilang mga pagpupulong kaugnay sa kanilang mga inilulisad na illegal na aktibidad at nagsisilbi rin itong training ground ng mga bandido. At dahil sa ginawang ito ng militar, ninais ng mga bandido muli itong mabawi na siyang nagresulta sa bakbakan. Sa hindi pero natukoy ng militar kung ilan ang sugatan sa panig ng Abusayat Group habang 14 ang kumpirmadong nasawi sa kanilang panig. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamongay, Tapat, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala mga sama ay lalo pang iinit po ang panahon sa mga susunod na araw dahil sa inaasahang pagsimula ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa, tanging ridge of the high pressure area ang nakaka-apekto ngayon sa Pilipinas kahit nagkakaroon po ng matinding init ng temperatura. Naasa magsisimulang mararamdaman ng El Nino o tagtuyot mula po ngayong huling bahagi ng Abril hanggang Hunyo. Kabilang sa inaasang epekto niya na yung kakulangan ng ulan, paunahin namang source ng tubig sa mga dam. Wala rin naman namataan sama ng panahon o kahit makapal na kaulapan na maaari pong maghatid ng mapagulan sa malaking bahagi ng bansa sa loob ng linggong ito. Nilinaw din ng Pag-asa na thunderstorm lamang ang naitala sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, ngunit ito ay may tuturing lamang na isolated kaya't hindi maasang makapaghatid daw ng sapat na tubig sa ating mga water reservoir. Ang palasyo, itinangging ang Pilipinas ang nag-imbita sa Estados Unidos na buuin ang EDCA. Sama natin sa Balita Live si Deo De Guzman. RMN Report. Maring itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-imbita sa Estados Unidos na bumuo ng isang kasunduan na ang kinalabasan ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito ang sinabi ng Palasyo sa kabila ng sinabi mismo ni US President Barack Obama sa joint statement sa Malacanang noong nakaraang Lunes na ang Pilipinas ang nag-imbita sa kanila para mag-rotate ang American forces sa mga pasilidad sa Philippine Military o ng Philippine Military. Matatandaan din na sinabi naman ng ilang kritiko na ang EDCA ay ang resulta ng paghingi umano ng tulong ng Pilipinas sa Estados Unidos para maprotektahan ito laban pambubuli ng China. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Edwin Lacerda, wala itong katotohanan dahil nabuo ang EDCA dahil sa common understanding sa pag-uusap ng panig ng Pilipinas at Estados Unidos. Dagdag pa ni Lacerda, ito ang pagkilala din sa makukuhang benepisyo ng dalawang panig mula sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo De Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mahigpit na seguridad piniiral sa Taguig RTC kaugnay naman sa arraignment mamaya ng grupo ni Cedric Lee. Sama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Mahigpit na pinaiiral ngayon ang seguridad sa Taguig Hall of Justice. Kaugnay ito ng gagawing arraignment na yung 1:30 ng hapon sa grupo ni Cedric Lee sa kasong serious illegal detention sa sala ni Judge Paz Esperanza Cortez ng Branch 271. Hindi rin na pinahintulutan ng hukuman ang presensya ng media sa court proceedings at sa halip ay sa labas lamang ng Hall of Justice, maaaring mag-ambush interview ang mga mamahayag sa abogado ng dalawang panig. Kinumpirma naman ng security personnel ng Taguig Hall of Justice ang pagdating dito ni Bong Navarro kanina kasama ang kanyang abogado at ang ilang NBI escorts. Kasama mo sa Taguig City Hall of Justice para sa DCSL 558 Choice Adra Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, andito na ang balita. Meat and Fish Processing Demonstration sasagawa po sa Zamboanga del Norte. Kasama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. Ngayon pa lamang ay nananawagan na ang Office of the Provincial Agriculture sa mga mahihilig sa pagluluto at magbibinta ng mga processed foods na dadalo at sasali sa gagawing Meat and Fish Processing Demonstration sa gagawing 62nd Founding Anniversary sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Trinidad Postrero, Aquaculturist 2 at Activity in Charge, ang nasabing mga aktibidad ay libre para sa mga kababaihan lalo na yung mga walang trabaho. Ang mga ito ay tuturuan kung paano ang paggawa ng meat and fish ball, meat and fish tempura,
tempura, meat and fish tocino, soft bone bangus, meat and fish burger, fish longganisa, fish loaf, seaweed crackers at sardines preparation. Layunin naman ito na mabigyan ng hanapbuhay ang mga walang trabaho ng mga kababaihan sa lalawigan. Kasama mo sa DX, DR Dipolog, Mardi Delugdog Libres, Tatak, RMN. RMN News Abroad. Ibinasura ho ng multinational search team ang deklarasyon ng isang private company na natagpuan nito ang wreckage ng Malaysia Airlines Flight MH370. Ayon sa Australian Joint Agency Coordination Center na namumuna sa search operation, ang sinabi ng kumpanyang Geo-Resonance na kanila raw natagpuan ang wreckage sa Bay of Bengal ay imposible itong mangyari. Ang Bay of Bengal ay milya-milya ang layo mula sa bahagi ng Indian Ocean kung saan naghahanap po ang search team. Binigyan din ng JACC na nagbabase sila sa mga satellite at radar data na sa pagtunton sa remains ng Boeing 777 plane. Ang lokasyon umanong tinukoy ng Geo-Resonance ay hindi saklaw ng search arc na binalangkas. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide ngayong Miyerkules, April 30, 2014. Ito rin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Ito sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. Hanueng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa alas 12, 18 ng tanghali. RMN